Ako po si Donna Sarmiento Camaya, dito po taga Pilar Village, City of San Fernando, Pampanga. Ako po ay isang nurse at educator. Dati po nag-abroad po ako sa Saudi Arabia and sa Abu Dhabi, sa ibang bansa. Dahil 2 months ako nasa dorm lang, dahil nurse po ako doon sa isang defense military aviation hospital. Painting po ako, libre yung mga tissue. Sinali ko po o sinama ko po sa mga ginagawa ko hanggang naging mga painting po na acrylic on tissue. Bawat gawa ko po, galing sa puso eh. Bawat isa matapos, gustong-gusto ko. Ang ingredient po nito, number 1, facial tissue lang. Yung puti po, pwedeng Kleenex, pwedeng Fem, kahit na anong tissue paper lang po, nanggaling mabibili nyo kahit saan. At saka acrylic paint, yung ginagamit sa painting. Yung una po, nagtataka sila, yan, embossed pala yan, ganyan yan. Tinatanong ay, tissue yan, baka madaling masira. Ngayon po, pinag-aralan ko siya mabuti hanggang na-research ko na kung lalo paano siya patibayin ng gusto. Kasi meron pa siya ngayong fixative, meron siya. Ngayon nga po, pag intentional mo siya sinira, dun lang siya masisira. Kaya po ang tagline ko, the art that lasts a lifetime. Kasi po, bits and pieces yon, hiwa-hiwalay. So, it means ng hiwa-hiwalay o bits and pieces, it means fragments. So, yung fragments po, dati na ang pangalan na ginawa ko yon. Yung handicrafts po, galing na po yan sa DTI. Kasi gawa lahat sa kamay. So, yan po, yung fragments of my imagination, gusto ko guided ng Holy Spirit, ang mga ginagawa ko. Tapos, lahat nito, it's for the glory of God eh. Ganyan po yung nasa, ko. When I'm doing this, it's not a work. It's a passion. At saka everyday, habang ginagawa ko siya, hindi ko naiisip na nagtatrabaho ako. Naiisip ko po yung pagtapos ng isang painting, yung tuwa na ko. Tapos, sabi nga po nila kasi, when you put your passion sa ginagawa mo, money will follow. June 26 po, nakapanumpa na ako bilang Filipino inventor sa buong Pilipinas. So, kasama na po ako sa Filipino Inventor Society, Inc. So, dahil nga sa mga tissue paintings na to. Kaya, malaking pasalamat ko po sa paggawa ng painting nito. Tsaka ito po, may free time ka eh. Pag gusto mo, pag mood mong gumawa, gawa. Pag ayaw mo, di pahinga ka. Nood na ng TV, di ba? Mga nanay, kailangan laging gano'n. Minsan may diversion din. Yun po, ganun po yung ang isang babae, hindi lang kasi siya puro pan-display lang or lahat po magagawa ng babae ngayon. Yung pureness ng isang babae kasi yung pagiging malambot niya at the same time matigas or malakas siya. Tulad ko po bilang isang nanay, since 2006 nagkasakit ang asawa ko, nagkatumor sa utak. Kaya po ako pumunta sa ibang bansa kasi nga pina-opera ko siya at lahat, tapos tinanggal yung tumor, na paralyzed. Tapos po, after 14 years, nung November 1 po, last year, namatay din siya. After 6 months, yung anak ko naman. Kaya 4 lang kami, 2 na kaagad ang nawala. Pero ibig po sabihin, nung hindi kaya ng asawa ko, hindi po ako nawala ng pag-asa. Hindi po ako naghina. Kumapit po ako sa Diyos. Tapos ginawa ko yung part ko bilang babae, bilang nanay. Ginawa ko po lahat ang makakaya ko. Kasi kailangan ako ng mga anak ko. Tapos wala na rin po akong parents. Yun po masasabi ko, kailangan matatag tayo bilang babae. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. At saka laging bilang nanay, yung diskarte sa buhay, huwag mawawala. Kasi pag nanghina ka, humuhugot ng lakas sa'yo ang pamilya mo, manghihina din sila eh. Kaya lalo na, iakay mo sila sa Diyos at saka sa paggawa. Tayong mga nanay, we are mothers, we are women, we should never lose hope. Walang mawawala ng pag-asa, laging manalig sa Diyos, tapos magsikap, gumawa. Hindi tayo pwedeng tumigil lang at nakaupo lang. Kung hindi, yung iba kasi ang mga husbands, kailangan sila yung mag-provide o Hindi po, magkasama kayo, kailangan magtulungan kayo. Kung dumating naman yung araw na hindi kaya ng asawa mo,
Eh, sabi nga nila, for better or for worse, or richer for poorer. So, kung ikaw kaya mo, edi gumawa ka ng paraan. Hindi po pwedeng nakaupo na lang tayo at maghintay. Hindi po lalapit ang grasya sa ganon. Ang grasya ng Panginoon laging nandyan, pero gusto niya rin nakikita tayong gumagawa. Ang sabi nga sa akin, ang pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang ina yung mamatayan ng anak. Kasi ang dapat nangyayari, nililibing ng anak ay ang ina o ang mga magulang. Hindi lang po ang puso ang nasaktan sa akin, pati po kaluluwa ko. Pero nakalagay sa kasulatan ng ang Diyos may papakita sa iyo, minsan di mo pa maintindihan ngayon. Pero pagdating ng araw, maintindihan mo rin bakit nangyari yun sa iyo. Hindi po ako pwedeng dumapa o hindi tumayo kasi meron pa ang isang umaasang anak sa akin. At marami siyang pangarap. Ayaw ko pong mawala yung mga pangarap na yun. Kung ako manghihina, wala na po siya makukuhang lakas. So, yun po ang ano ko. Kaya nakatayo po ako ngayon. Hindi naman po ang sarili kong nagtayo sa akin. Ang Panginoon po ang nagdadala sa akin. Kahit ganito po ako kabigat, nabuhat ako ng Diyos. Nung po kasing bago-bago pa lang ako, sa awa ng Diyos po, nagkita kami ng isa niyong leader sa isang parang conference. Nagkakwentuhan po kami, tapos nabanggit niya po ang asa. Eh sabi ko, ako'y bagong nag-uumpisa sa isang negosyo. Nabanggit niya po na pwedeng makatulong ang asa. So, nung nasabi niya po yun, nag-try po ako, sinubukan ko. Tapos, sa awa naman po ng Diyos, agad po akong nabigyan ng pagkakataon. May pumunta dito, chinek nila ako, at mula po nun, nakapag-umpisa po ako, lalo nakabili po ako ng mas maraming gamit, nakapag-umpisa ako na mas maraming projects, nang dahil po sa asa, nakabili po ako. Nagkaroon ako ng investment. Kaya sa mga nagsisimula po, napaka-importante na makahanap sila ng mga tutulong na mga institusyon na ganito. Ako po si Donna Sarmiento Camaya, dating sa sales, tapos po naging nurse, and then nurse educator. Ngayon po, isa ng artista, actually acrylic painting tissue artist po.